Ganda dito. Medan. Ngayong episode, dadaan tayo sa isang historical bridge sa Tayabas, Quezon. Puente de Malagondong. Puente de Malagondong Bridge. Ayan, dito sa may Tayabas, Quezon. Magka-camping sa tabi ng dagat. At syempre, magmomotor sa isa sa pinaka-underrated na ruta sa Pilipinas, ang Bundok Peninsula. Good morning at nandito ako ngayon sa Clean Fuel Calamba. Kasama ko si Ray. Hello po. Mag-ride kami ngayon. Papunta kami ng Bundok Peninsula. Yan. Gala tayo dyan. Mag-adventure kaming dalawa. Kasama ko siya. Ito, masayang adventure to. Exciting, exciting. Kaya namin sa inyo yung mga magandang lugar doon. Kung ano yung pwedeng makita ron. Kung ano yung mga campsite na pwede nating ma-explore doon. Yun, mag-adventure tayo ngayon. So, tara, sama kayo sa amin sa adventure namin ngayong araw na to. Let's go! Dito muna kami pupunta ni Sir Eli sa Puente de Malagondong. 2 hours and 4 minutes ang drive. So, time check, alas 6. At ang date ngayon is... Anong date ba ngayon? Wednesday, April 15. Ayan. So, ayun, paalis na kami. Guys, nga pala sa mga nag-ano, bakit di ako sumama kay kila Kuya Boy P, kila RM. Medyo alam nyo naman, mataas ang gasolina ngayon. So, balik muna tayo sa mga ganitong adventure, which is na-miss ko rin naman talaga magmotor. Okay, let's go. Na-miss kong magmotor ng ganito kasi mas tipid naman talaga yung ganitong ganitong setup. Pero syempre mas convenient ang nakakotse. So ito ang starting point natin Calamba. Tiga dito si Sir Edie, kaya dito na kami nakita. Pero pagpabalik na siguro baka sa backdoor na ako. But ngayon, dito tayo mag-start. So yan, ang gamit niya is Honda Giorno na naka-setup. Ako, ang gamit ko naman NMAX Gaming tayo ngayon. So motor-motor muna tayo kasi mataas ang purudo ngayon, ang diesel nasa 100 plus. Although nag-rollback siya pero mataas pa rin siya. So ayan, magmumotor muna tayo ngayon. Tsaka na-miss ko rin naman magmotor. Masarap na magmotor eh. Basta ano lang, since taga Maynila ako, sa Pasig ako, ang lagi ko lang gusto sana is hanggat maaari kung mag-ride ako ng ganito, long ride papuntang Bundok Peninsula, alis na ako ng madaling araw para pagdating ng ganitong oras dito na ako sa probinsya. Hindi na ako nangangarag na sobrang traffic. Kailangan ko pa sumingit dahil nga service road lang tayo. So guys, pakita ko sa inyo yung mga magandang tanawin na pwedeng makita rito at kung saan pwedeng pumunta, kung anong campsite. Magka-campsite kami ni Sir Eli, kung saan pwedeng umispat ng magandang spot. Ayan, so ito ang pupuntahan namin, yung kanina pinakita ko sa inyo sa maps. And welcome nga pala sa panibagong vlog natin ngayon na ito, mag-a-adventure naman tayo, kaya lang motor naman ang gamitin natin kasi okay lang yan, kotse or motor, basta makakapunta sa destinasyon at makakapag-camping, okay lang yun. Op.
Kanina pa ako muntik-muntikan lagi. Muntika pa bumagsak tong bike, tong motor ko kanina kasi nga mabigat. Di pa tayo naka-order ng bag ng maliit sa Shopee dahil nasira yung isang bag natin na foldable. So ginamit ko muna yung backpack kaya napuno tuloy yung buong compartment ko. So dapat ngayon kasama natin ang The Raw Boys, kaya lang hindi tuloy, may mga lakad yung iba. So nag-decide kami ni Sir Iri na lalakad na lang muna kami dalawa at mag-a-adventure kami. Gaya ng araw, oh. Sakto. Mukhang liwayway. So dito kami nadaan sa bypass. Parang bypass road to eh. Baba. Ayan, oh. Tayabas City. Sampaloc, Lukban. Ang ganda, oh. Ang ganda. So ito ang Malagonlong Bridge. So isa to sa mga historical place dito sa Quezon na pwede nyong puntahan. Ayan, oh. Hello, sir, palagin na lang. Sige kuya, salamat. Okay, hindi tayo sa Malagundong. ano kuya? Puente de Malagundong. Okay, hindi tayo sa Puente de Magunlong Bridge. Puente de Malagonlong Bridge. Yan, dito sa may Tayabas, Quezon. Ayan. So ito, historical place to. Ginawa to nung 18th century ng mga Spanish. Sa pagkakaalam ko is ito ang pinakamahabang Spanish bridge. Yan, nakalagay dyan. Longest Spanish era stone bridge in the Philippines. In a span of 445 feet with 136 meters across Dumaca River. Yan. So, dito tayo. Nag-side trip lang tayo rito kasi maganda naman. Sama natin si... Tol, ano pangalan mo, Tol? Christopher Palapina. Yan, napakabait. Building guard ng Tayabas. Ayan, pag pupunta kayo dito, hanapin nyo si Kuya pag Yes. gusto nyong mag-sightseeing, ano, Tal? Kasi side trip, papunta na rin kami ng Bondok Peninsula. So, yun, side trip na rin, di ba? Yes, sir. Nagala ko lang sila. Sige, sir. Lala mo natin sila, pakita ko sa kanila tong ano. Kagandahan ng ating tulay. Syempre, historical natin to di ba? Ito lang ako, bro, ha? So, guys, ikot ko kayo dito. Isa sa mga makasaysayang yaman ng Pilipinas ay ang Malagonlong Bridge sa Tayabas na itinayo mula 1840 hanggang 1850 sa panahon ng Spanish colonial period dito sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Fray Antonio Mateos at ginawa gamit ang mahigit na 100,000 adobe blocks sa pamamagitan ng Polo e-Servisyo o sapilitang paggawa noon. Isa ito sa pinakamahabang tulay noong panahong iyon na may habang 136 meters at kilala sa eleganteng disenyo ng mga arko nito. Noong 2011, idiniklara ito bilang National Cultural Treasure bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa kasaysayan at arkitektura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, hindi na ito ginagamit ng mga sasakyan at nagsisilbi na lamang bilang isang heritage site na patuloy na nagpapaalala ng ating mayaman na nakaraan. Tol, salamat, thank you, Kuya Christopher. Yeah. Thank you. Tara. Let's go, ng oras na 10 o'clock na, tumambay pa kami muna. Konting kwentuhan. Tol Christopher, yan. Shoutout, salamat pala. Bali 10 o'clock na. Siguro makarating ng Bondok Peninsula. Siguro makarating tayo ng Bondok Peninsula mga alauna. Kasi
Kakain muna kami, mag-lunch na kami. Wala nga, saan na ba tayo? Wala nga, ako rin eh. Ayun natin yung ano. Dire-diretso na pala to. Kasi malapit na lang eh. Bali, pinin ko siya sa arko ng Bondok Peninsula eh, doon kami kakain din. Doon kayo mag-lunch para pagdating sa campsite, kung ano man yung pipiliin natin mamaya, kasi dalawa yung pagpipilian namin, kung ano yung mas okay, mag-set up na lang tayo tapos pahinga na. Pero as of now, kain muna tayo ng lunch dun sa Bandaran. Dito kami ngayon sa Bitukang Manok. Kakain kami rito ngayon. Ito ang aking ulam. Tota, boneless bangus, kanin, may sabaw, tsaka malamig na ko. Si Ili namimili pa eh. Let's go. Kainin mo? Bobis? Yopis. So guys, habang kumakain ako, napansin ko lang, share ko lang sa inyo, sa mga pupunta rin ng papuntang Bicol, itong Pagbilao, yung huling punta ko rito, sobrang lubak-lubak pa siya. Ngayon, maayos na ang daan. Wala na siyang lubak-lubak, nilagyan nila ng spalto, inayos nila yung mga butas-butas, so good siya. Hindi ko lang alam paglagpas ng Bitukang Manok. Pero before ng Bitukang Manok, kasi di ba usually sa mga nakakapula ng Bicol, bago magbitukang manok, dyan pa lang sa Pagbilao, lubak-lubak na eh. Pero ngayon maayos siya, so DPWH, thumbs up. Sana tuloy-tuloy nyo na hanggang sa Bicol na. Ilim! Okay guys, dito tayo sa Bondok Peninsula. Ayan, papasok ka tayo. Katapos ng ating kumain at nagpapalit si Ili Ride ng Paul, doon ka magpalit sa lilim. So kumain kami kanya sa karinderya. To tell you honestly, medyo nagulat ako sa price. Kasi kaninang madaling araw, kumain ako sa Jollibee. Ang kinain ko is burger steak, tsaka spaghetti, tsaka Sprite. Ang binayaran ko lang 153, 54 pesos ba. Tapos ito, kumain lang ako ng bangus, tortang talong, isang kanin, tsaka isang coke din, 210. So, wala lang, mas nakwento ko lang, parang namahalan lang ako bigla. Kung alam ko lang ganun. Kaya guys, ugaliin nyo magtanong ng presyo bago kayo kumain. So, yun, ang binayaran ko ron 210. Tara. Yan, binayaran ko 210, nagulat ako. Mas mahal pa sa Jollibee, hindi pa aircon yun ha. Karinderya lang yun. Minsan dapat pag karinderya, ilugar nyo rin yung pricing. Hindi pa aircon yun, Jollibee aircon. So yun lang, medyo namahalan lang talaga ako. Siyempre, sa panahon ngayong krisis, kaya natin mag-adjust, magtitipid tayo. Tipid ng konti. Wag sobrang lustay. Well anyway, getting back in our road trip, our adventure. So ngayon papunta kami sa Amandos campsite ba? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko kasi naipin na kay Sir Ili yung pin ng maps. So sundan ko lang siya. 2 hours pa yung biyahe namin. Tapos ayun, mainit ngayon kasi 12 o'clock na eh. Pero basta ganito tuloy-tuloy ang biyahe, okay yun. At least mahangin lang, presko. Pag umistop lang naman, doon umiinit eh. Matapos ang ilang oras na pagmumotor at isang side trip, sa wakas, dumating din kami sa Amandos Campsite, dito sa Katanawan, Quezon.
Nakaset up din. Okay naman. Relax yung setup. Buti, ngayon kasi, Wednesday, so walang tao. Kabila. Meron pa isa-isa lang. So, ayun yung resort to na campsite. Pero goods na rin kasi. White sand do. Kita nyo white? Oh, white sand. Sobrang white pero white sand na siya. Ganda oh. Yun na yung buhang. Hindi sobrang pina pero maganda siya. Hindi siya yung pangit na buhang. So yun, ito na yung setup ko. Pahinga lang ng konti, pakita ko sa inyo yung sunset mamaya. Sigurado po gustuhan nyo, ang ganda rito. Well, now that's just what I will do. I'm telling you, the sky is blue, the sun is high. I'm sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me, that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright. You know, to me that's alright. You know, to me that's alright. Yan ang sunset dito. Sa mga beach, pag beach naman talaga, maganda yung sunset. Pahinga lang kami rito kasi ang haba ng biyahe namin. Kanina, 3 o'clock pa lang, umalis na ako ng bahay. Nakarating kami dito ng 3 o'clock na rin. Kaya lang kasi, patigil-tigil din kami kasi nag-drone shot kami kanina ni Sir Edie. So, ayun, buti nakasaksi tayo ng isang magandang sunset. So, after nito, baka maligo lang ako tapos luto kami ng dinner and then kain tapos konting kwentuhan, pahinga ng konti. So bali ang ano rito, ang rate dito is yung entrance nila is 60 pesos tapos ang tent pitching kung pangdalawahan lang yung tent nyo is 100 per night tapos parang 200 kung pang-apatan. So murang-mura na yun. So 100 per night, 10 pitching plus 60 pesos, so 160. Yun na yun. Tapos kung succeeding day, 100 ulit, so 260 na. Compute nyo na lang. Magsasaing na ako. So nalinis ko na. Yun. Okay. Tapos nga pala guys, ito ang ulam natin ngayon. Del Monte Sardines Teriyaki Sauce. Share natin to kay Sir Eli. Meron pa naman ako. Tsaka mukhang masarap eh. Diba? Oh, Teriyaki sauce. sarap nun. Meron pa ako dyan dilata, 4 yata. Ikaw, meron ka pa rin doon, di ba? 4. O, kasya pa yan. Kasya pa yan sa linggo. Surviving. Oh, tipid Tips. tipid mode kami ni Sir Eli. Oo nga, hindi sunog. Galing. Seconds. Itlog na pula. Courtesy of Sir Eli. Yes, sir. Kaya pa, pag tayong dalawa pala, no? Hmm? Kaya pa, no? Content relaxation. Pero bukas na kali natin kalendarya ulit. Pero bakit tayong kalendarya? Ano mga tayo, ha? Tingnan natin kung magkano muna. Kasi kung hindi, mag-Jollibee na lang tayo. Naka-aircon pa tayo. Guys, nabanggit ko sa inyo yun, di ba, kanina? Habang nag-ano ako, tapos namin kumain, di ba, sinabi ko sa inyo, nagulat ako na 200 din yung binayaran ko. Yung Sir Eli, nagulat din. Kaya binayaran ko to. 150. 150.
Yung sa'yo, gulay, isang rice. Hindi, tortang talong, isang bangus. Though malaki naman yung bangus, kaya lang parang namamahalan ako for karinderya. Tapos yung rice, parang yung rice na 25. Yung Jollibee, mas mahal pa sa Jollibee. Kaya ba Jollibee? Kapresyo yata. Kaya walang aircon. Tabi-tabi lang. Kaya na kasi pinanggit ko yun. Sabi ko, nagulat ako sa biniharang ko. Nakita kasi vlogger. Okay, so time check. Anong oras na? 10:19. So, dami nating na. Kaya na maaga tayo umalis sa Pasig. 3:30 umalis na ako. Nakarating ako rito. Nakarating kami ito ni Sir Ili ng 3 o'clock ng hapon. At marami kaming nag-explore kami ng lugar, historical sites, and then dito sa campsite. So, kung nakaabot kayo dito sa video na to, maraming salamat po. At wag po kayo sana magsawang manood sa mga pinapalabas nating video ng mga adventure natin. So, ngayong araw, dito ko na po muna tatapusin yung vlog. Pero marami pa tayong susunod kasi tomorrow, marami pa tayong gagawin, mga pupuntahan, nakaabang-abang. Papakita ko sa inyo after nito yung mga pupuntahan natin tomorrow. Kaya lang, hindi ko kaya ilagay sa isang video. So, ayun. So, papahinga na kami. Sir Eli tulog na. Ako, papahinga na rin ako para makabawi kami tomorrow dahil may pupuntahan pa tayo bukas na papakita ko na sa inyo mga magandang lugar na pwede nyong puntahan pag kayo may time naman na mag-camping din or mag-out of town. So yun, maraming salamat. Ito na muna tapusin tong unang episode ko ng Quezon. And thank you. At ako'y magpapahinga na. Good night guys. Thank you. Bye-bye. Hayop na yan. Delicates, oh. Kita niyan?